Habag at malasakit ang mensahe ni Pope Francis sa kanyang pagbisita sa Pilipinas noong 2015. Ang mensaheng yan hindi makakalimutan lalo ng mga Pilipinong personal siyang nakasalamuha. Ating saksihan. Hindi napigil ng masamang panahon ang paglapit ni Pope Francis sa mga mananampalataya dito sa Pilipinas noong 2015. Malaking ngiti ang sukli niya sa mainit na pagsalubong. January 15 nang lumapag sa Pasay City ang eroplanong sakay si Pope Francis. Paglabas ng Santo Papa, nilipad ang papal cap niya. Kasama sa mga sumalubong ang ilang estudyante at sinoy Pangulong Noynoy Aquino. Nang isakay ang Santo Papa sa Pope Mobile papunta sa Apostolic Nunciature, hindi magkamayaw ang libu-libong nag-abang sa mga dinaanan niyang kalsada. Bumisita rin si Pope Francis sa Malacanang kung saan nagbigay siya ng hamon sa mga naglilingkod sa bayan at sa simbahan. I hope that these prophetic psalms will challenge everyone at all levels of society to reject every form of corruption which diverts resources from the poor. Kahit saan magpunta, binasbasan ng Santo Papa ang mga batang nakalapit sa kanya at binabati siya ng Lolo Kiko, kabilang ang mga batang may sakit. Nanguna rin si Pope Francis sa isang misa sa Manila Cathedral kung saan nagsilbi si Father Viel Bautista na third year pa lang noon sa seminaryo. Lo and behold, na pagdating niya sa pintuan ng Manila Cathedral, binati niya kami isa-isa at nahawakan ko ang kanyang kamay, nakapagmano, nahalikan ko yung kanyang singsing. Parang alala ko, parang sinabi ko yata, welcome Pope Francis, no? Nang magtungo si Pope Francis sa Leyte, humahagupit ang hangin at ulan at signal number 2 sa probinsya dahil sa bagyong Amang. Pero walang pagsidla ng tuwa ng mga debotong sumalubong. Kabilang ang pamilyang nakatira sa isang barong-barong sa tabi ng kalsada kung saan bumaba si Pope Francis. Pumunta siya sa amin, oo, kasi marami kayong bata. Nag-bless lang kami, tapos nag-kiss siya, nag-pray. Doon nagdasal ang Santo Papa kasama ang kanilang anak. Ang pamilya ni Mary Jane, isa lang sa libu-libong nasalanta at bumabangon pa lang noon sa bagyong Yolanda na sinadya ni Pope Francis at binigyan ng pag-asa. Tantos de ustedes perdido parte de la familia. Some of you have lost part of your families. Solamente guardo silencio. All I can do is keep silence. Para estar con ustedes. I'm here to be with you. Estoy para decirles que Jesús es el Señor. I've come to tell you that Jesus is Lord. Que Jesús no defrauda. And He never lets us down. Pagbalik ni Pope Francis sa Metro Manila, masayang-masaya pa rin siya at tila hindi nakitaan ng pagod. Game pa siyang nakipag-selfie sa ilang sumalubong. Nakipagpalit din siya ng zuketo sa inalok sa kanya ng isang flight coordinator. Padre Jorge Solideo from the workers of the airport. Yes, CC. It's a surreal feeling. Sa Pilipinas, nasaksihan ang largest papal crowd sa kasaysayan ng mundo ng 2 hanggang 7 milyon ang misa ni Pope Francis na umapaw hanggang sa mga palibot na kalsada ng Luneta. Namangha sa debosyon ng mga Pilipino, maging ang mga Vatican-accredited media. We're used to see him received as a rock star, but here is huge. The joy of the people that they can come here from early night and under this rain are still here, I think is a tremendous witness to Asia. He really sees the future of the church here. Hindi na magandang alaala ang iniwan ni Pope Francis, kundi mga mensaheng tagos sa puso. Gaya ng sinabi niyang hindi masamang umiyak tulad ng isang musmos. Recién cuando el corazón, When the heart is able to ask itself and cry, then we can understand something. solamente Certain realities in life we only see through eyes that are cleansed through our tears. At mensahe sa pagpapalakas ng pananampalataya kahit nasusubok ito. déjate sorprender. Allow yourselves to be surprised by God. And don't be frightened of surprises. They shake the ground from underneath your feet and they make us unsure, but they move us forward in the right direction. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.